Si Wawi de Guzman, isa sa pinakamalaking teen idols noong dekada 90. Mula sa pagiging dancer ng Universal Motion Dancers o mas kilala bilang UMD hanggang sa pagiging leading man ni Judy Ann Santos, halos lahat noon ay kilala ang kanyang pangalan. Pero sa likod ng kasikatan, pagtili ng fans at tagumpay sa showbiz, marami palang mabibigat na pagsubok ang pinagdaanan ni Wawi bago niya natagpuan ang tahimik at masayang buhay na meron siya ngayon. Ipinanganak si Wawi de Guzman o Jeffrey Camangyan noong September 22, 1976 sa Olongapo City. Simple lang ang naging buhay niya nung bata pa siya. Mahilig na talaga siyang sumayaw at sumasali siya noon sa mga school performances at local dance groups. Dahil sa kanyang talento at natural na karisma, napansin siya ng mga talent scouts hanggang sa mapabilang siya sa Universal Motion Dancers o UMD noong early 90s. Dito nagsimulang sumikat si Wawi. Ang UMD ang isa sa pinaka-iconic dance groups noon sa Pilipinas. Sila ang madalas mapanood sa mga noontime shows at youth-oriented programs gaya ng That's Entertainment. Maraming kabataan noon ang gumagaya sa kanilang dance moves, lalo na sa mga kantang Always, Dying Inside to Hold You at Stars. Pero kahit marami silang miyembro, si Wawi ang isa sa pinaka-standout dahil sa kanyang looks, charm at stage presence. Habang sumisikat bilang dancer, napansin din siya ng mga producers bilang actor. Dito nagsimula ang kanyang transition mula dancer papuntang matinee idol. Pero ang tunay na nagdala sa kanya sa superstardom ay nang ipareha siya kay Judy Ann Santos. Noong panahon ng Mara Clara at Esperanza, halos sambahin ng fans ang tambalang Juday at Wawi. Sa katunayan, naging totoong magkasintahan din sila sa likod ng kamera. Maraming kinilig sa kanilang puppy love dahil parehong bata at inosente pa sila noon. Sunod-sunod ang projects nila noon. Mga pelikulang gaya ng Sana Naman, Kung Alam Mo Lang at Muling Ibalik ang Tamis ng Pag-ibig ay naging box office hits. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Itinuring silang isa sa pinakamalalakas na love teams ng dekada 90. Si Wawi noon ay nasa tuktok ng kasikatan. Maraming endorsements, TV guestings, movies at fans na baliw sa kanya. Pero habang tumatagal, nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang career. Inamin mismo ni Wawi sa mga interviews na nagkaroon siya ng mga maling desisyon noon. Isa na rito ang paglipat niya ng manager at ang pagiging kampante sa kanyang kasikatan. Habang si Judy Ann Santos ay lalo pang sumisikat kasama sina Rico Yan at Piolo Pascual, nahirapan naman si Wawi na mahanap ang sariling direksyon sa industriya. Unti-unting humina ang kanyang projects. Dumating din ang panahon na hindi na siya gaanong napapanood sa television. Para kay Wawi, isa itong napakahirap na transition dahil mula sa pagiging superstar, bigla siyang nawalan ng momentum sa showbiz. Inamin niya noon na pakiramdam niya ay marami ring taong lumayo sa kanya nang magsimula siyang mawalan ng trabaho sa industriya. Sa panahong humihina ang kanyang career, pinili ni Wawi na pumasok sa teatro. Naging bahagi siya ng Gantimpala Theater Foundation at gumanap sa mga classic stage plays gaya ng Florante at Laura, Ibong Adarna, Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Dito niya mas nahasa ang kanyang acting skills at disiplina bilang performer. Pero kahit fulfilled siya artistically, aminado siyang maliit lang ang kita sa teatro kumpara sa mainstream showbiz. At habang inaayos niya ang kanyang career, dumating naman ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang personal na buhay. Noong 2012, pinakasalan ni Wawi ang kanyang non-showbiz girlfriend na si Cheryl Ann Reyes. Mabilis man ang kanilang relasyon, sinabi ni Wawi na kay Cheryl umikot ang kanyang mundo. Noong March 2014, isinilang ang kanilang anak na si Alexandra Rafaele, o mas kilala bilang Raf. Pero isang buwan matapos manganak si Cheryl, isang trahedya ang gumulat sa buhay ni Wawi. Bigla na lamang pumanaw ang kanyang asawa noong April 2014. Ayon sa mga ulat noon, nagkaroon si Cheryl ng complications matapos manganak. May problema umano ito sa blood pressure at gestational diabetes. Bago ang insidente, nakainom din siya ng muscle pain reliever dahil sa pananakit ng katawan. Pero wala nang opisyal na naging cause of death dahil hindi na ipina-autopsy ng pamilya ang kanyang labi.
napakalaking dagok nito kay Wowie. Imagine, kasabay ng saya ng pagiging bagong ama ay bigla naman siyang nawalan ng asawa. Marami ang nagsabing tuluyang bumagsak si Wowie emotionally sa panahong iyon. Pero dahil sa kanyang anak na si Raph, pinili niyang maging matatag. Dito nagsimula ang panibagong chapter ng kanyang buhay. Habang nagluluksa, nagsimula siyang mag-focus sa Zumba at dance fitness. Sa una, inamin ni Wowie na hindi niya ito gaanong siniseryoso. Akala niya noon simpleng exercise lang ito. Pero kalaunan, doon niya nakita ang healing at bagong direksyon sa kanyang buhay. Unti-unti siyang naging licensed Zumba instructor hanggang sa tuluyan na siyang naging full-time dito. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang imbitahan sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas para magturo ng Zumba masterclasses. Hanggang sa nakapag-tour na rin siya sa ibang bansa, gaya ng Italy, France, Canada, Qatar at iba pang parte ng Europe. Sa hindi inaasahang paraan, ang Zumba ang naging second life ni Wowie de Guzman. Mula sa dating teen idol na nawalan ng career momentum, naging isa siya ngayon sa pinaka-successful celebrity Zumba instructors sa bansa. Halos araw-araw siyang nagtuturo, nagta-travel, at nagbabahagi ng fitness routine sa social media. Sa TikTok, marami ring natutuwa sa kanyang throwback UMD dance videos at sa kanyang bonding moments kasama ang anak niyang si Raph. Speaking of Raph, isa rin ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit masaya na ngayon si Wowie. Sa loob ng mahigit 10 taon, naging hands-on single father siya. Siya mismo ang nagsabing natuto siyang maging nanay at tatay para sa kanyang anak. At kahit sobrang busy niya sa Zumba tours, lagi pa rin niyang inuuna ang kanyang pamilya. Sa katunayan, maraming fans ang humahanga kay Wowie ngayon, hindi lang bilang dancer o actor, kundi bilang ama. Makikita sa kanyang social media kung gaano siya ka-close kay Raph. Madalas silang magkasama sa travel, food trips at dance videos. At pagkatapos ng maraming taon ng pagiging byudo, tila muli na ring naging masaya ang puso ni Wowie dahil sa kanyang bagong non-showbiz girlfriend. Noong 2025, naging viral ang kanilang mga larawan sa Paris kung saan marami ang naghinalang nag-propose siya sa harap ng Eiffel Tower. Bagamat pribado pa rin siya tungkol dito, kitang-kita naman sa kanyang mga posts na masaya na ulit siya sa buhay. Sa ngayon, kahit hindi na siya regular na napapanood sa teleserye o pelikula, nananatiling active si Wowie sa entertainment industry sa sarili niyang paraan. Mula sa pagiging dance icon noong 90s hanggang sa pagiging inspirasyon bilang single father at Zumba instructor. Masasabi talagang napakalayo na ng kanyang narating. At kung may isang bagay na mapapatunayan sa kwento ni Wowie de Guzman, ito ay ang katotohanang hindi natatapos ang buhay kapag nawalan ka ng career, kasikatan o mahal sa buhay. Minsan, may ibang pintong bubukas na hindi mo inaasahan. At doon mo makikita ang tunay na purpose mo, mula sa isang teen idol hanggang sa pagiging survivor, father at inspirasyon.